naging dahilan po ng pagkamatay ng ilang mga kababayan natin. Ang huling balita ko ay 69 ang casualties at ang nasa around 500 something yung mga nasugatan, mga kababayan. Ngayon tumulong po ang Pangulong Bongbong Marcos sa atin mga kababayan doon sa Cebu at syempre siya po ay nakipag-coordinate din sa governor noon na si Pam Balicuatro. Subalit datapwat mga kababayan, iba ata ang naging dating nito sa mga kapwa DDS. Bakit kanyo? Nagwawala ngayon mga ka-GPnatics itong si June Abines. Sa mga nakakakilala, bigyan ko lang kayo ng background. Si June Abines mga kababayan ay yung dakilang fake news peddler na kinasuhan po ni General Torre noon. Kaya lang mga kababayan ay ito po ay na-dismiss lang din yung kaso dahil mahina daw. Walang sapat na batayan, mga kababayan. Ngayon ito po ay tinitira niya ang kapwa niya DDS. Ayan, sabi dito sa balita, pro-Duterte na si June Abines nagalit kay Cebu Governor Pam Balicuatro dahil sa pagpapasalamat kay PBBM. Anong masama doon? Diba? Napasalamatan mo yung Pangulo natin. Sa pagkakataong ito, dapat walang kulay. Dapat lahat tayo magtulungan. Diba? Sabi dito sa isang post ni June Abines, si Buanos daw ay tinaksilan ng isang tao na ginamit daw umano si Duterte at kay BBM na sumusunod. Nagsalita ng bastos si Abines na isang politiko na kung saan tagadila na ng maselang bahagi ng katawan ang Cebu Governor Pam Balicuatro kay President Bongbong Marcos. Anong klaseng utak? Anong klaseng ugali meron itong mga DDS, mga kababayan? Ang gusto nilang pinupuri lang si Sara. Wala namang ginawa si Sara doon Namigay ng lugaw, kailangan pang pangalanan. Pumunta doon, mga kababayan, nakiramay lang doon sa mga namatayan. Tapos nagpapakalat pa ng video na nagsisigawan daw sa kanya yung mga DDS. Samantalang ang totoo, pumunta siya doon, mga ka-GPnatics, halos hindi siya pinapansin. Oh, pero nyo tinawag na tagahimod ng puwet, mga kababayan, si Pam Balicuatro o Balicuatro. Tama ba naman yun na sabihin ng mga DDS, nagluluksa ang mga kababayan natin, naghihirap yung mga kababayan natin? Kung pasalamatan niya si Pangulong Bongbong Marcos dahil ito ay tumutulong, mga kababayan, yan ay courtesy na lang, di ba? Yan ay courtesy, mga kababayan, at pagpapasalamat sa isang tao na gumawa ng hakbang na hindi po tiningnan ng kulay. Kasi ito po ata yung sinabi nitong si Pam Balicuatro. Mga isuong Cebuanon, maayong gabi. Oo. Kuyog nato karong adlaw ang presidente nganing adto sa Bugong. Ug dito nato nakita ang kadaot ng gidala sa linog. Daghan ang nagantos ug daghan ang nanginahanglan utaw. Bisan sa kasakit, padayon gihapon ang atong paningkamot nga matagaan og ayuda ang tanan. Sa libuang mga volunteers, dako kayo akong pasalamat sa inyong pagtabang ug pagkuyog. Ang inyong kasing-kasing sa pagtabang maoy nang dala og puso nga makaabuta sa daghang pamilya. Salamat usab sa mga individual, organisasyon ug LGUs na hinuol ug gihatag tabang. Ang inyong gihatag nga gugma ug suporta dako kayo tabang sa suko. Salamat usab sa national government sa ilang tabang nga gihatag para dali ta makabangon. Sumala sa Office of the Civil Defense, giundang na ang rescue and retrieval operations ug gisugda na ang relief efforts. Apan mga Cebuanon, daghan pa kitang buhaton kay naapay umaabot na next phase which is the rebuilding and rehabilitation. Alang sa wala pa naabtan og tabang, pasensya lang gamay, kailangan din mo abot ninyo. Kanunay ta mag-amping kay naapay mga aftershocks. Ug palihog, tan-awa sa inyong mga silingan kay base nga ginahanglan ta. Mga Cebuanon, ang akong ampo ug tagaan tag-usog ug kaisog para masulbad ang tanan. Linog rani subuta mubangon ta pag-usab. Kung bati mga Cebuanon, bangon Cebu. Ayan mga kababayan ito pa. Kung kailangan sa amin
na gusto ninyong para malaman namin para maumpisa na namin i-arrange yan. Last thing, Mr. President, I think I can speak in behalf of all the mayors of the 4th District and including the 5th District. Andito yung Sogod, also na natamaan din, and Bourbon. I would like to thank you, Mr. President, and your team for helping us. Less than 72 hours, we are all here. May ilaw na along the highway and may power na. Ang daming tulong. Thank you very much, Mr. President. We had to split the team because half went to Masbate with me yesterday. The other half came here immediately. The Secretary Gilbert was, I think, the first one to arrive here because because when I received your note, I told him, wag ka nang sumama muna sa Masbate, doon ka sa Cebu because it's a different kind of a response that is required. On that note, Ayan despite the fact na katatapos lang po ng matinding sakuna, mga kababayan sa Masbate. Pero ang Pangulo natin, hindi talaga nagpapahinga. Kita nyo, in-split pa nila yung team nila para parehas mabigyan po ng tulong. hello. On that note, Mr. President, thank you so much for responding that evening of the earthquake, and to all the national agencies for being here right away and helping us with the rescue operations. To all the donors and the volunteers, thank you ever so much, Mr. President, and everyone from the bottom of our heart, from the provincial government. No, Doon ata nasaktan mga kababayan itong si Jun Abines na pinasalamatan ng ating Pangulo doon sa kanilang ginawa, doon sa kanilang mabilis na responde mga kababayan doon sa nasabing paglindol. Dapat naman talaga mga kababayan, kasi ganito yan, Abines, hindi mo ba naiintindihan? Whether you like it or not, okay? Ang Pangulo ng Pilipinas, hindi lang yan Pangulo ng mga loyalista. Hindi lang yan Pangulo ng mga pink, mga kababayan. Hindi lang yan Pangulo ng iilang mga tao. Ang Pangulo ng Pilipinas natin, whether you like it or not, nanalo yan mga kababayan. At nung nanalo na yan, hindi na yan Pangulo ng selective na kulay. Yan ay Pangulo ng lahat ng 115 million na Pilipino people. Okay? Mga kababayan, hindi pwedeng eto lang yung tutulungan ko kasi eto lang yung bumoto sa akin. Eto lang yung tutulungan ko kasi sila lang yung nakikita ko na sumusuporta sa akin. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? At ang pangit naman bilang isang DDS, nakikita natin na masasama talaga ang ugali ninyo. Ang gusto nyo lang, marinig pasalamatan. Sinong gusto nyo pasalamatan? Si Digong? Nandyan ba si Digong? Si Sara? Nagpunta dyan, mga kababayan, nauna pa daw kay BBM, sabi nila. Pero ang pinapakitang video, mga kababayan, fake video naman. Dati pang video yon, old video. 'Di ba? Tapos nilalagyan nyo pa ng kesyo, mga ka-GPnatics, si Sara daw ay pinagkakaguluhan doon. Teka lang, wala ata ako makikita na kahit na kapag, alam mo, kayo nasa sakuna, tapos pag may dumating na politiko, kayo ay magtatawanan, magtatalunan, at maghihiyawan. Diba? Ano, si Sara lang ang gustong pasalamatan? Jun Abines? Mabuti sana kung mga kababayan, mga ka-GPnatics, si Sara, ibinibigay lahat ng pangangailangan na hindi po siya ihingi ng tulong sa gobyerno. At makikita nyo na kaya niyang supplyan lahat ng mga tao na to, hindi nga natin siya nakita doon sa Masbate. Nakita nyo ba sa Masbate si Sara Duterte? Hindi, mga kababayan. Wala tayong nakita. Ni kahit picture lang na pumunta siya doon sa Masbate. Oh. Anak ng baka naman yun, oh. Anong klaseng utak meron kayo? Utak talangka. As they say, the national government cannot do it without the local governments. We cannot do it without our first responders. We cannot do it without our volunteers. So, that's the SOP, di ba mga kababayan? Hindi ka pwede na pumunta ka doon sa isang lugar without the knowledge of the local government. Pag nangyari yan, mga kababayan, parang binabypass mo na sila. Wala ka ng paggalang sa kanila.
Di ba? It's a common knowledge. When you get there, in a certain area, makikipag-usap ka talaga sa LGU. Di ba? You have to coordinate with them. Ukin na Japan. As they say, Oh. we win as a team. We are a team. That is why we get to do the work. Basta tayo lahat, nagko-coordinate, nag-uusap, mabilis ang pagdala ng rehabilitation, ng relief goods. Kaya basta nagtutulungan tayo. That is the effect of that. So, no thanks necessary. We are working together anyway for the betterment of the poor victims that we have had. Okay, tingnan nyo nga ang Pangulo natin, napaka-humble. Hindi niya nga nais na siya ay pasalamatan because that is his responsibility to us as a president, mga ka-GP Natics. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Kahit nakalaban natin ang Pangulo in this kind of time, 'di ba? Mga kababayan, dapat tayo magpakumbaba rin tayo. Dapat tayo yung ego natin at pride natin itapon muna natin panandalian. Kapag tapos na ang sakuna, sige pulutin nyo yung pride at ego nyo, saka na kayo bumanat ulit. 'Di ba? Kung pwede nga mga kababayan, kainin nyo na yung pride at ego nyo eh. Alam nyo, hindi ko tuloy maalis isipin yung binabanggit dito, ayaw ko na nga sanang banggitin. Nagtataka lang ako mga kababayan, tuwing ang mga lugar, sana wag po misinterpret ng mga nanonood dito, may mga DDS din nanonood dito eh. Pero inyo sa tuwing sigaw nyo na BBM resign, nagkakaroon po ng problema yung mga lugar ninyo. 'Di ba? Kasi parang hindi po ibinibigay ng langit 'yon eh. Hindi ibinibigay ng langit, hindi pinagbibigyan yung mapababa ang Pangulo natin. Birahin nyo ng birahin si PBBM. Anong ginawa? Nagkaroon ng problema sa Cebu, nagkaroon ng sunog sa Davao, nagkaroon pa ng sa Cagayan something. Mga kababayan, nakalimutan ko yung place doon. May isang sunog pa doon. Diba? Cagayan Valley ata. Cagayan de Oro. Diba? Mabuti na yung asawa ko nandyan. Talagang sumisingit ka agad. Diba? Good morning po, Sir. GP, working time po. Patambay po everyday. Thank you so much, Ma'am Irene Santiago. Kahit busy kayo dyan sa Japan. Nako, Sara, nahiya ka naman sa sarili mo. Tingnan mo ngayon yung Davao. Ang laki ng sunog, sinong tumulong? Si PBBM pa rin. Nagbigay siya ng 1.2 billion para sa mga nasunugan. Kayo, anong ginawa nyo sa lugar nyo? Wala. Nga. Diba? Sir Christopher Dagiwa, good morning. Si Attorney Rufel Banok, baka bayad ng China panay paninira kay PBBM. Alam nyo guys, sayahan nyo na yung mga paninira nila na yan. Dahil wala naman mangyayari dyan eh. Manira sila ng manira, imbis na tumulong na lang sila, makipag-coordinate sila sa Pangulo natin. Sabi ko nga, sa oras ng sakuna, dapat tigilan natin, itapon muna natin yung pride natin at mga ego natin. 'Di ba? Ma'am Rosalyn Yamasaki, thank you, good morning. Pag umumukha mo palang taberna, di nakatiwa-tiwala, sabi ni Peter Abelardo. Okay? Ito naman, ang pag-usapan natin, mga ka-GP Natics. Alam mo, inggit lang yan, Jun Abines. Kung gusto mo, himurin mo na rin ang puwet ni Sara. Kung gusto mo, himurin mo na rin ang puwet nitong si Digong Duterte. Pero umalis ka na ng Pilipinas. 'Di ba? Kung ayaw mo sa presidente namin, umalis ka ng Pilipinas kasi presidente mo rin yan eh. 'Di ba? Umalis ka na lang ng Pilipinas. Kung ayaw mo, kumuha ka ng tali. Alam mo na siguro kung anong gagawin mo doon. Sabi ni Family and Friends, absolutely tama ka dyan. Go Philippines. Hope ang praying na makapag-isip-isip na ang mga iba nating mga kababayan, especially yung mga maka-DDS na huwag nang dumagdag pa sa problema ng ating bayan. Kaya lang, mga ka-GP Natics, sila yung number 1 talaga eh. Diba? Every time na mag-live ka, Sir GP, dito po ako watching habang nag-work. Maraming salamat talaga sa inyo mga kababayan. Sabi ni Scarlett Eyes, nakita ko yung post ni Mike Romero. Ipasa nyo sa akin yung original na post kasi ang nakikita ko ngayon, yung natatakpan na. Kaya hindi ko may content mga kababayan dahil hindi ko mabuo yung konteksto. 'Di ba?
Hindi ko mabuo yung konteksto kung ano ba talaga ang tunay na sinasabi niya kay Pangulo. Kasi ang nakikita ko na ngayon, yung may takip na. Oh. Okay? So ngayon, ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Nasunog pala itong si Boy 10K, mga ka-GPnatics.